let's get straight to the topic. Tirahin na natin to. Kay Soto pinagdadamot ba ng Koshigaya Alpas? Ilang posibleng dahilan kung bakit ba talaga hindi makakasama si Kay Soto sa practice ng Gilas, or baka pa sa mismong laban kontra New Zealand Tall Blacks at Australian Boomers. Una nga rito, posibleng hindi pa 100% si Kay Soto, na baka nga gusto nila after B-League break magpahinga at magkaroon ng follow-up check-up and assessment yung kondisyon ni Kay Soto after nga ng kanyang pagbabalik. Dahil napanood natin kung paano lumagari si Kay Soto, na naghakot nga ito ng double figures mostly sa kanyang mga laban, na hindi nga pangkaraniwan to sa isang player. From major injury, then nagdodomina sa laban. Ibig sabihin, aware ang kampo ni Kay Soto kung gaano nagamit yung tuhod niya. At yung isa pang dahilan, compare yung laban sa B-League at sa FIBA. Sa B-League kasi maraming laban si Kay Soto na pwede siyang umalalay kasi nga mahabang liga to. Hindi tulad sa FIBA, 2 laban lang yan at talagang pukpukan. Ibig sabihin, ibibigay mo lahat sa 2 laban na yan, na mabibigat na players ng New Zealand Tall Blacks at Australian Boomers ang kanyang magiging ka-match up. Hindi ko rin naman nakikita na pinagdadamot ng Koshigaya Alpas itong si Kay Soto. Maaaring iniingatan lang nila yung kanilang personal na interest kay Kay Soto, na kumbaga sila yung pumondo para makabalik si Kay Soto sa pagbabasketball, na ang siste ay iniiwasan lang nilang masira yung future ng bata na si Kay Soto. Sa bigat nga ng laban sa FIBA, dapat bago maglaro si Kay Soto sa Gilas, 100% na yung kanyang kondisyon. Kahit naman ako, gusto ko nang makita si Kay Soto sa Gilas, dahil iba pa rin ang Gilas Pilipinas kapag may Kay Soto. Pasensya na po kayo sa boses ko, medyo galing lang po sa sakit at namamalat pa.